Naging abala ang lahat ng mga miyembro ng Mu family nang dahil sa paglusob ng napakaraming kalaban. Sinabihan ni Mu Yinyi ang pinsan niyang si Mo Shi na hindi na nga raw niya ito kinumprunta noong sikreto nitong pinagkakagulo ang kanilang pamilya. Pero talagang nagawa pa nga raw nitong makipagsabuatan sa taga-Fan family at makipagtulungan maging sa mga halimaw. Tinanong niya rin kung talaga bang gusto na nitong ubusin ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Sumagot naman si Mo Shi at sinabihan si Mu Yinyi nang wag nga raw itong maging isang mangmang. Simula pa nga lang daw noong sinaunang panahon, ang laging nananalo ay kung sino ang kayang gawin ng lahat, kaya wala nga raw halaga sa kanya ang pamilya na sinasabi nito. Nagalit si Mu Yinyi dahil talaga nga palang binabalak ni Mo Shi na patayin maging ang sarili nitong mga kapamilya. Nagalit din si Gu Zhaohan kay Mo Shi dahil talagang napakawalang puso nga raw ng babaeng ito. Habang kinakausap ni Mu Yinyi si Mo Shi ay palihim ito na nagpadala ng signal sa kanyang ama, siguro nga raw ay parating na rin ito doon. Nagsalita si Mo Shi at sinabi na alam niya nga raw ang ginagawa ni Mu Yinyi, pinapatagal nga raw nito ang oras dahil hinihintay nito ang pagdating doon ng family head at ng ama nito na si Mu Sen. Pero sa kasamaang palad nga raw ay hindi na makakapunta doon ang ama ni Mu Yinyi para mailigtas ito. Nangamba si Mu Yinyi dahil wala nga raw siyang natanggap na tugon sa kanyang ama mula sa signal na kanyang ipinadala, nag-aalala siya sa posibilidad na baka nga raw may nangyari na ditong masama. Sinabihan ni Mo Shi ang kanyang mga kasabwat at ang kanyang mga tauhan na patayin na raw ng mga ito sina Mu Yinyi. Nagsalita ang leader ng mga assassins at sinabi kina Mu Yinyi at Gu Zhaohan na muli na naman daw silang nagkita. Kaso nga lang daw ay wala na doon ang pakialamerong binata kaya wala nang makakapigil sa kanila. Nakilala ni Mu Yinyi na ito rin ang 4 na assassins na naunang nanggulo sa kanilang mansyon. Humarap sa magkabilang direksyon sina Gu Zhaohan at Mu Yinyi para protektahan ang likuran ng isa't isa. Kahit napapalibutan na sila ay nagagawa pa rin nilang makadepensa at bawasan ng paunti-unti ang bilang ng kanilang mga kalaban. Nagsalita si Mu Shi at sinabi na simula nga raw bata ay nakukuha na ni Mu Yinyi ang lahat ng atensyon. Pero magwawakas na nga raw ang lahat ng ito ngayong gabi, at sa kanya na nga raw mapupunta ang huling halakhak. Napatay man ng dalawa ang ilang mga kalaban pero talagang napakarami pa rin ang mga ito. Kahit nasa panganib na ang buhay ni Mu Yinyi ay iniisip pa rin ito na sana nga raw ay makaligtas man lang doon si Zhou Fan. Nagsalita ang pinuno ng mga assassins at sinabi na doon na nga raw ito magwawakas. Natutuwa nga raw siya dahil magagawa na niyang mapatay ang mga anak na babae ng Mu family at Gu family. Nagulat ang pinuno ng mga assassin noong bigla na lang nawala ang 2 babae na kanilang papatayin. Nainis si Mu Shi at nagtanong kung sino ba raw itong namamakialam na ito. Napahingi ng tawad si Zhou Fan kay Mu Yinyi dahil na-late nga raw siya ng pagdating. Sinabihan ni Mu Yinyi ang ating bida na dapat daw ay hindi na siya nito iniligtas dahil napakapanganib nga raw doon. Sinabihan din ni Gu Zhaohan ang ating bida nang pabigla-bigla nga raw ito ng desisyon, sa ginawa nga raw nitong pagpunta doon ay maaari rin itong mamatay. Nagulat ang pinuno ng mga assassins noong makita nito na buhay pa rin si Zhou Fan. Paano nga raw ito naging posible, dapat nga raw ay patay na ito sa dami ng nakalaban nitong flame-spined turtles. Tinanong ni Mu Shi ang ating bida kung ito nga ba raw si Zhou Fan. Napakatapat nga raw pala ng binatang ito, talagang nakahanda nga raw itong ilagay sa panganib ang sarili nitong buhay mailigtas lamang si Mu Yinyi. Sinabi ni Mu Shi na dahil nga raw naroon na rin ang ating bida, ipagpatuloy na nga lang daw nilang dalawa ni Mu Yinyi ang kanilang pagmamahalan hanggang sa kabilang buhay. Agad nang inutusan ni Mu Shi ang kanyang mga tauhan na mag-umpisa na raw ang mga itong umatake, kung sino man daw ang makakapatay kina Mu Yinyi at Zhou Fan ay makakatanggap ng magagandang gantimpala. Iminungkahi ni Gu Zhaohan sa ating bida na kailangan daw nilang magtulungan para magkaroon sila ng pag-asa na matakasan ang kanilang sitwasyon. Sinabi rin ni Mu Yinyi na kapag nagkaroon ng araw sila ng pagkakataon ay maaari nilang gamitin ang hidden passageway ng kanilang mansyon para magawa nilang makatakas. Sinabihan naman ni Zhou Fan ang 2 babae na wag daw ang mga itong mag-alala dahil siya na nga raw ang bahala sa lahat. Nagtaka ang dalawa sa sinabi ng ating bida, paano nga raw nito matatalo ng mag-isa ang ganoon karaming kalaban. Sinabihan ng papalapit na pinuno ng mga assassins ang ating bida na tingin ba raw nito ay isa talaga siyang genius na magagawang tumalo ng napakaraming experts ng mag-isa. Napakayabang nga raw ni Zhou Fan kaya nararapat lang na gawin nilang miserable ang pagkamatay nito.
Bigla na lang nagbuga ng kakaibang kapangyarihan ang isa sa mga kasama ng mga assassins. Nainis ang ating bida noong makita niya ang eksenang ito, talagang nagawa nga raw ng mga walang hiyang ito na makipagtulungan sa mga halimaw. Agad na nagpakawala si Zofan ng isang malaking sword blade. Ginawa niya ito para ipawalang bisa ang kapangyarihan na pinakawalan ng halimaw. Kumilos na rin agad ang ating bida para atakihin ang kanyang mga kalaban. Napakaraming assassins ang sumalubong kay Zofan pero hindi man lang siya ng mga ito tinamaan. Nagulat ang pinuno ng mga assassins noong makaharap na muli nito ang ating bida. Namangha rin si Mu Yinyi habang pinapanood ang ginagawang pakikipaglaban ni Zofan. Maging ang utak ng kaguluhan na si Mu Shi ay nagtataka rin kung paano raw ito naging posible, paano nga raw naiwasan at nadepensahan ng ating bida ang lahat ng pag-atake ng kanyang mga tauhan. Bukod nga raw sa pag-iwas nito ay agad din itong pinapatay ang lahat ng magtatangkang umatake sa kanya, hindi nga raw kapanipaniwala ang lakas ng binatang ito. Sinabihan ni Zofan ang kanyang mga kalaban na nagpapatawa nga raw ang mga ito kung iniisip nila na sila na ang panalo nang dahil sa mas marami ang kanilang bilang. Sinabi ng ating bida na oras na nga raw para seryosohin niya ang labang ito. Hahayaan niya nga raw na ang kanyang Blade of Retribution ang sumingil sa mga kasalanan na ginawa ng mga ito. Agad na ini-activate ni Zofan ang kanyang battle sword technique na Splendid Sword Power. Lumikha siya ng isang napakalaking giant sword para atakihin at patumbahin ang lahat ng kanyang mga kalaban. Naisip ng ating bida na mas madali na nga raw niyang nagagamit ngayon ang bago niyang kapangyarihan na Splendid Sword Power. Mukhang matapos nga raw ang pakikipaglaban niya sa bilocation ng Inferno Dominator ay naging mas mataas na ang master niya sa kanyang battle sword technique. Parehas na namangha sina Gu Zhaohan at Mu Yinyi sa ipinakitang lakas ni Zofan. Nainis si Mu Shi at naisip na hindi niya raw inasahan na ganoon pala kalakas ang binatang ito. Bakit nga raw lahat na lang ng magagandang bagay ay napupunta lahat kay Mu Yinyi, maging ang lalaki nga raw na nakilala nito ay napakalakas din. Tinawag ni Zofan si Mu Shi at sinabi na ito na nga raw ang kanyang isusunod. Habang ginagawa ito ng ating bida ay nagawa pa ring umiti ni Mu Shi. Sinabihan nito si Zofan na tingin ba raw ng mga ito ay sila na ang panalo nang dahil lang sa natalo nito ang kanyang mga tauhan. Totoo nga raw na nangingibabaw ang lakas ni Zofan kumpara sa mga kasabayan nitong henerasyon, pero hindi pa nga raw ito sapat para maging isa itong bayani doon. Nagtaka ang ating bida sa mga sinasabi ni Mu Shi, nagtataka siya kung saan pa nga raw kumukuha ng kumpiyansa ang babaeng ito. Napalingon si Zofan sa itaas ng mansyon noong mapansin niya na may mga naghahabulan doon. Tinawag ng isang lalaki ang hinahabol nitong si Mu Sen at sinabi na huminto na nga raw ito sa pagpalag at tanggapin na lamang ang kanyang katapusan. Ang lalaki na tumatakbo ay si Mu Sen, ang acting head ng Mu family at may level na intermediate war god. Nakilala naman ng ating bida na ito nga raw ang tumatayong pinuno ng Mu family, nag-aalala siya dahil nasa panganib nga raw ang buhay nito. Agad na sumalubong si Mu Yinyi noong makita niya ang tumatakbo niyang ama. Nagulat si Mu Sen noong mapagtanto nito na hindi pa rin pala nakakatakas ang kanyang anak. Lumapit na kina Mu Sen ang tatlong kalaban na humahabol sa kanya. Ang nasa pinakagitna ay si Fan Zhongxiong, ang master ng Fan family at isang intermediate war god. Ang isa pa nitong kasama na lalaki ay si Mu Yan, ang traidor na elder ng Mu family at isa ring intermediate war god. Ang isa naman nitong nakatalukbong na kasama ay isa namang intermediate monster king. Pagkalapag ni Fan Zhongxiong sa ibabaw ng mansyon ay may bigla itong napansin. Nagulat siya noong makita niya na naroon din sa lugar na yun ang ating bida, hindi siya makapaniwala na hanggang ngayon ay buhay pa rin pala ito. Naglabas ng malakas na kapangyarihan si Fan Zhongxiong at sinabi na napakaganda nga raw nito. Sabay-sabay na nga raw niyang papatayin ang lahat ng mga ito para magawa na niyang makapagpahinga sa loob ng kanyang mansyon. Sinabi ni Mu Sen na gagamitin nga raw niya ang forbidden skill ng Mu family para pansamantalang pigilan sina Fan Zhongxiong. Habang ginagawa niya nga raw ito ay gamitin ni Mu Yinyi ang pagkakataong ito para makatakas. Nag-alala naman si Mu Yinyi sa binabalak na gawin ng kanyang ama. Inutusan ni Fan Zhongxiong ang kanyang mga kasamahan na kumilos na raw agad ang mga ito para patayin sina Mu Sen. Huwag na nga raw silang tumunganga doon dahil baka matakasan pa sila ng mga ito. Sabay-sabay nang kumilos ang tatlo para isagawa ang kanilang pag-atake,
Sinabihan ni Fan Zhongxiong si Musen na ito na nga raw ang kanyang magiging katapusan. Pinalayo ni Musen ang kanyang anak at sinabi na tumakas na nga raw agad ito habang pinipigilan niya sina Fan Zhongxiong. Sinalubong ni Musen ang tatlo nilang kalaban para magkaroon ng pagkakataon na makatakas ang kanyang anak. Pero hindi na ituloy ni na Fan Zhongxiong ang kanilang paglapit noong kinailangan nilang umiwas sa isang malakas na pag-atake. Nagtanong si Fan Zhongxiong kung sino nga raw itong nakikisaling ito. Nagsalita ang dumating na lalaki at tinawag na matandang hakluban si Fan Zhongxiong. Sinabihan ni Mu Shanjuo si Fan Zhongxiong na oras na nga raw para tapusin niya ang matagal na nilang hidwaan. Shoutout kay Idol Jonathan Garcia sa pagbibigay ng 70 stat points. Shoutout kay Idol Party Nation sa pagbibigay ng 50 stat points. Shoutout kay Idol Gemar LVR Technical sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Nagtanong ang nakatalukbong na Intermediate Monster King kung sino ba raw itong dumating na ito. Nagulat si Fan Zhongxiong noong makita nito na buhay pa rin pala si Mu Shanjuo. Tinawag ni Mu Shanjuo nang walang hiya si Fan Zhongxiong at sinabi dito na long time no see. Agad na tinawag ni Mu Yinye ang kanyang lolo noong makita niya ito. Nagulat rin si Musen noong makita nito na nasa maayos na kalagayan ang kanyang ama. Hindi rin inasahan ni Gu Zhaohan na magpapakita doon ang nawawalang old master ng Mu family. Gulat na gulat din si Mu Shi sa kanyang nasasaksihan, bakit nga raw hanggang ngayon ay buhay pa rin ang matandang ito. Nagulat din si Zofan noong malaman nito na ang taong tinatawag niya ng brother ni Yu Yu ay ang mismo palang old master ng Mu family. Nagbiro naman ang Wasp King at sinabi na nasurpresa nga raw siya dahil tinatawag ng kanyang master Zofan na brother ang lolo ng kanyang kasintahan. Nagsalita si Mu Shanjuo at tinanong si Fan Zhongxiong kung hindi ba raw nito inasahan ang kanyang pagdating. Napakaganda nga raw ng pinlano nitong pagpatay sa kanya pero nagawa pa rin daw niyang mabuhay. Sinabi rin ni Mu Shanjuo na bukod nga raw sa nabiguang plano ni Fan Zhongxiong ay nagawa pa rin niyang magbalik para magantihan ito. Sumagot naman si Fan Zhongxiong at sinabihan si Mu Shanjuo ng ano naman daw kung sinwerte ito at nagawa nitong makaligtas sa kanyang inihandang assassination. Dahil nga raw nagpunta na ito mismo doon ay sigurado siya na makakaya niya itong patayin. Pinaalala rin ni Fan Zhongxiong kay Mu Shanjuo na wag nga raw nitong kakalimutan na nasa matinding panganib din ang buo nitong pamilya. Hindi naman natakot si Mu Shanjuo sa pananakot na sinabi ni Fan Zhongxiong. Nagtaka si Fan Zhongxiong kung ano ba raw itong mga ingay na kanyang naririnig. Pagtingin niya sa malayo ay nakita niya ang napakaraming helicopter na papunta sa kanilang direksyon. Sa ibaba ng mga helicopter ay naruroon din ang napakaraming armored vehicle na pag-aari ng mga militar. Nabahala si Fan Zhongxiong noong mapagtanto nito na mukhang ito nga raw ang reinforcements ng Mu family. Nakilala ni Mu Yinye na pag-aari ng military team at city guard ang mga sasakyan na papunta sa kanilang direksyon, natutuwa siya dahil mukhang tutulungan nga raw sila ng mga ito. Nagtaka si Fan Zhongxiong kung bakit nga raw nagpunta doon ang puwersa ng military team at ng mga city guard. Hindi ba raw dapat nakikipaglaban pa rin hanggang ngayon sina Wanfeng at Aizu sa mga flame-spine turtles na lumulusob sa bungad ng kanilang lungsod? Nagsalita si Mu Shanjuo at sinabihan si Fan Zhongxiong na normal lang daw na magsanib puwersa sila laban dito lalo na't walang kapatawaran ang nagawa nitong kasalanan. Hindi nga raw niya hahayaan na magawa pa nitong mabuhay matapos ang gabing ito. Sumagot naman si Fan Zhongxiong at sinabi na ano naman daw kung nabigo ang kanyang mga plano, mas intindihin nga raw ni Mu Shanjuo ang sarili nito. Tinanong ni Fan Zhongxiong si Mu Shanjuo kung magagawa ba raw nitong tumagal sa pag-atake nilang tatlo bago pa man dumating doon ang grupo ni na Wanfeng at Aizu. Nangamba si Musen noong maunawaan nito ang mga salitang sinabi ni Fan Zhongxiong. Pare-parehas nga raw na intermediate war god level ang lakas ng tatlong ito, samantalang nag-iisa lamang daw ang kanyang ama. Habang papasugod ay sinabi ni Fan Zhongxiong sa dalawa niyang kasamahan na may pag-asa pa rin daw silang manalo basta mapatay lang nila ng mabilis si Mu Shanjuo. Kailangan nga raw nila itong atakihin ng sabay-sabay hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Natawa lang si Mu Shanjuo sa binabalak ni Fan Zhongxiong na pagtulungan siya ng mga ito. Nagulat ang traidor na si Mu Yan noong may bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan, sinabihan niya si Chi Fei na umalis nga raw ito kung ayaw nitong madamay.
Sinabihan naman ni Chi Fei si Muyan nang itong araw ang umalis sa kanyang harapan, papatayin niyang araw ang walang hiyang ito. Nagulat si Muyan sa lakas ng sumulpot niyang kalaban, hindi niya inasahan na lalampas sa ini-activate niyang palm energy ang sword blade aura na pinakawalan nito. Nagsalita si Musen at sinabi na siya ng araw muna ang bahala sa Intermediate Monster King. Hindi niya nga raw hahayaan na pagtulungan ng mga ito ang kanyang ama. Doon na umaksyon si Zofan at sinabihan si Musen na siya na raw ang bahala sa isang ito, bihasang-bihasa nga raw siya sa pakikipaglaban sa mga ganoong halimaw. Sinabihan naman ni Musen ang ating bida ng ano nga raw ang ginagawa nito, umalis na nga lang daw ito doon. Tinawag ni Muyinyi ang ating bida para sabihin na napakalakas nga raw ng halimaw na ito dahil isa itong Intermediate Monster King. Sinabihan din ni Go Jiaohan ng ating bida nang wag nga raw itong makialam doon, ang ganoong klase nga raw ng halimaw ay hindi pa nito kakayanin na kalabanin ng mag-isa. Mas mabuti pa nga raw kung makipagtulungan na lang si Zofan sa kanyang uncle Musen. Humiyaw si Mushi para sabihan ng halimaw na patayin na nga raw agad nito ang ating bida. Napakalaki ng araw nitong sagabal kaya dapat na nila itong unahin. Pinagpaliban ng halimaw ang pag-atake kay Mo Shanjuo at nag-iba ito ng direksyon para patayin ang ating bida. Agad namang kumilos si Zofan para salubungin ang pag-atake ng halimaw. Nagulat si Muyinyi noong masangga ng ating bida ang pag-atake ng isang Intermediate Monster King. Hindi makapaniwala si Mushi na magagawa pa ring mabuhay ni Zofan matapos itong atakihin ng isang makapangyarihang halimaw. Sinabi ni Musen na sigurado nga raw siya na isang ang Intermediate Monster King ang halimaw na ito. Pero bakit nga raw nagagawa pa ring masangga ng ating bida ang lahat ng pag-atake nito? Napapaisip si Musen kung sino ba raw ang binatang ito. Nagulat ang Intermediate Monster King noong makalusot sa kanyang depensa ang ilan sa mga pag-atake ni Zofan. Nagsalita ang halimaw at sinabi na napakahusay nga raw ng taong ito dahil nagawa nitong mawasak ang kanyang suot na cloak. Natutuwa ito dahil mas nakakainteresado nga raw ang ganoong laban kumpara sa mga ginagawa nilang paglusob. Sinabihan ni Zofan ang halimaw ng manahimik na raw ito, lumapit na nga lang daw ito sa kanya at nang mapugutan na niya ito ng ulo. Nangangamba si Musen kung talaga nga ba raw iniisip ng ating bida na magagawa nitong makapatay ng isang intermediate level Monster King nang dahil lang sa nagawa niyang masangga ang mga pag-atake nito. Naasar ang halimaw noong kutsain at nung patahimikin siya ng ating bida. Talagang ginagalit nga raw siya ng taong ito, humanda nga raw ito dahil mamaya lang ay pagsisisihan na nito ang kanyang bastos na pag-uugali. Habang ina-activate ni Zofan ang kanilang resonance link ay sinabihan nito ang halimaw nang wag nga raw itong puro salita. Nag-alala sina Muyinyi noong mag-umpisa ng maglaban sina Zofan at ang halimaw gamit ang mga malalakas na pag-atake. Natuwa si Moshi dahil malamang nga raw ay madudurog na ngayon ang ating bida matapos ang ginawang pag-atake ng halimaw. Habang nanunood si Moshi ay may bigla na lang itong napansin sa kanyang katawan. Kinabahan siya noong mapagtanto niya na nagdurugo ang kanyang ulo, nagtataka siya kung sino raw ang gumawa nito. Patuloy na nakikipaglaban si Zofan gamit ang kanyang splendid sword power na nasa anyo ng isang giant sword. Sa lakas ng skill niyang ito ay nagawa nitong mahiwa ang pag-atake na ginawa ng halimaw. Agad na dumipensa ang Intermediate Monster King noong tumama na sa kanya ang pag-atake ng ating bida. Nagsalita ang halimaw at sinabi na hindi niya raw inakala na magagawang matalo ng isang human novice war god ang kanyang full force strike. Ngumiti ang halimaw at sinabi na hindi niya nga raw talaga inasahan ang pangyayaring ito. Sinabihan muli ni Zofan ang halimaw ng kanina pa niya nga raw itong pinapalapit sa kanya at nang maputulan na niya ito ng ulo. Mas pinalakas ng Intermediate Monster King ang aura na inilalabas nito. Umalis na ito sa kanyang posisyon, para sugurin na agad ang ating bida. Hindi niya nga raw matatanggap na mamaliitin lang siya ng isang tao. Oras na nga raw para patahimikin na niya ang ating bida, hindi nga raw siya titigil hanggat hindi niya ito napapatay. Agad na umiwas si Zofan sa matutulis na kuko na ipinang-atake ng Intermediate Monster King. Sa pag-iwas niyang yun ay sinubukan niya ring atakihin ang braso ng halimaw. Napansin ng ating bida na naging mas matigas na nga raw ngayon ang balat ng halimaw, hindi na niya nga raw ito masugatan kahit na gumagamit pa siya ng isang mystic weapon. Nakita ni Zofan na naghahanda na muli ang halimaw para sa susunod nitong pag-atake. Kahit higit na mas malaki ito sa kanya ay nagawa pa rin niyang makadepensa.
Ilang beses pang umatake ang halimaw pero lahat ng ito ay nagagawa pa ring depensahan ng ating bida. Namangha si Musen dahil nagagawa nga raw pantayan ng binatang ito ang lakas na taglay ng kalaban nitong intermediate level Monster King.